lahat. Nagpapatuloy tayo sa serye ng pagbubulay sa mga utos ng Panginoong Jesus. At ngayong gabi po, ang pagbubulayan natin ay ang Mateo chapter 5 verse 48 na nagsasabi, maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Kung babasahin natin ang buong chapter 5 ng Mateo, ito ay tungkol sa iba't ibang mga katuruan ng Panginoong Jesus. Para makapamahinga sa pagmiministeryo sa maraming mga tao, ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad ay umakyat sa bundok at doon ay tinuruan sila ng Panginoong Jesus. Ang sermon sa bundok ay refleksyon ng kung paano tinitingnan ng Panginoong Jesus ang mga kautusan ng Diyos. Kagaya ng pangangalunya, pagkagalit, pagnunumpa, paghihiganti, pagtrato sa kaaway, at pagtulong sa kapwa. At makikita natin na ibang-iba ang turo ng Panginoong Jesus kumpara sa itinuturo ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Makikita ito ang pagkakaiba ng pananaw ni Jesus ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga salitang narinig ninyo na noong una ay iniuutos o kaya naman ay yung sinabi rin naman at ay paulit-ulit na binabanggit sa verse 21, 27, verse 31, 33, 38 at 43. Sa pamamagitan ng mga phrases na yan ay para bagang sinasabi ng Panginoong Jesus na ganito ang iniuutos nila sa inyo. Ngunit eto naman ang pananaw ko tungkol dyan. Gusto ng Panginoon na maunawaan ng mga alagad na magkaiba ang kanyang pananaw kesa sa pananaw ng mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan sa Israel. Kaya, magkaiba din ang kanyang iniuutos kumpara sa ipinag-uutos ng mga Pariseo. Hindi dahil nag-iba ang utos o nagbago ang Diyos na nag-uutos, kundi dahil magkaiba kung papaano inuunawa ng Panginoong Jesus ang kautusan kumpara sa mga tagapagturo ng kautusan. Malaki ang diferensya na nililikha ng magkakaibang pananaw. Kaya pagkatapos ng lahat ng mga itinuro ng Panginoong Jesus sa kanila, sa dulo ng lahat ng kanyang mga itinuro, ang sabi ng Panginoong Jesus, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang salitang kaya sa simula ng verse 48 ay nagpapahiwatig sa atin na pagkatapos ng lahat ng mga itinuro ng Panginoong Jesus, ang inaasahan niyang magiging tugon ng kanyang mga alagad ay ang pagiging ganap. Kung malinaw nilang narinig ang kanyang mga itinuro at kung malinaw nilang naunawaan kung papaano niya inuunawa ang mga utos ng Diyos Ama, ang magiging resulta nito sa kanila ay pagiging ganap. Ang taong maghahangad na maging ganap ay isang taong malinaw na nakakaunawa kung ano ang gusto ng Diyos. Ang maging ganap ay bunga ng pagkaunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang maging ganap gaya ng Ama sa langit ay hindi kagaya ng pagiging ganap na itinuturo ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa Israel. Sa Mateo 5 verse 20 ay sinabi ni Jesus, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Pansinin ninyo ang salitang hinding-hindi
binibigyang diin ng Panginoong Hesus na kung ang pagsunod natin o ang pagpapakabanal natin ay kagaya lamang ng iniuutos ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, wala tayong kapag-apag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinasusunod ng mga tagapagturo ng kautusan ay kapos. Kailangang mahigtan pa ito ng mga anak ng Diyos. Ang pagiging ganap na inaasahan ni Kristo sa atin ay lampas pa dito, mas malalim pa dito. Mas iniangat pa ng Panginoong Hesus ang antas ng pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Kaya ang inaasahan din naman niya na pagsunod ay mas malalim pa. Ito ay isang uri ng kabanalan na hindi lamang bunga ng pagtupad sa mga utos, kundi bunga ng pagkaunawa kung bakit iniuutos ng Diyos ang kanyang mga utos. Bakit ba gusto ng Diyos na gawin ko ito? Yun ang mahalaga. Ayaw ng Diyos ng bulag na pagsunod. Ang pagsunod sa kautusan na hindi nauunawaan kung ano ang nasa isip ng Diyos tungkol dito ay legalismo lamang at hindi nakapagpapabanal sa ating kaluluwa. Hindi tayo magiging matuwid hanggat hindi natin iniaayon ang ating pananaw sa pananaw ng Diyos. Hindi natin sinusunod ang kautusan dahil iniutos sa atin na yun ay gawin, kundi tinutupad natin ang kautusan dahil nauunawaan natin kung ano ang nasa isip at nasa puso ng Diyos nang iniutos niya ang mga ito. Ang pagkaunawa kung anong kalooban ng Diyos ay mag-aakay sa tao para magsikap na maging ganap. Hindi tayo makasusunod sa Diyos hanggat hindi natin binabago ang ating pag-iisip at iniaakma sa pag-iisip ng Diyos. Ang ating lesson ngayong gabi ay nagsasabi na malibang ang iniisip natin ay maging kagaya ng pag-iisip ng Diyos, hindi tayo magiging ganap na katulad niya. Ano ang ibig sabihin ng maging ganap? Sa iba't ibang English translations sa Biblia, yung maging ganap ay isinalin na be perfect or be mature o be complete. Walang kulang, walang kamalian, walang kompleto, mature. Kung papaanong ang Diyos ay ganap, ganoon gusto ni Kristo na tayo ay maging ganap. Ang maging ganap tayo at walang kapintasan gaya ng ating Ama sa Langit, ang talagang gusto ni Kristo na makita sa bawat isa sa atin. Yan talaga ang goal ni Kristo sa ating buhay. At yan din ang dapat nating pinagsisikapan na maabot. Ngunit kaya ba ng tao na maging ganap, kagaya ng kung gaano kaganap ang Diyos Ama? Walang tao na may kakayanan sa kanyang sarili lamang na maging kagayang-kagaya ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. Sa pagbabalik pa ng Panginoong Hesus, malulubos ang ating pagiging ganap. Siyempre, kung aasa tayo sa ating kalikasan bilang tao, hindi natin ito kaya. Naririto pa rin ang masasamang nasa ng laman, hinahatak tayo ng masamang kalakaran ng mundo, at naririyan ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid na palaging gumagawa para tayo akayin sa masama. Ngunit, hindi tayo uutusan ng Panginoong Hesus na maging ganap kung alam pala naman niya na hindi natin yun kayang gawin. Nang iniutos niya ito sa atin, yun ay sa presumption na makakaya natin itong gawin. Ngayong gabi ay aaralin natin kung ano ang ibig sabihin na maging ganap. Una, ito ay nangangahulugan
na tayo ay maging kagaya ng Diyos Ama. Sa Mateo 5:48 ay sinasabi, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Inaasahan na tayo ay magiging ganap kung papaano ang Diyos ay ganap. Ang ating Ama ay ganap, kaya dapat tayong maging ganap. Ang halimbawa na tutularan natin ay ang ating Ama sa langit. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dapat tayong maging iba kaysa sa mga hindi anak ng Diyos. Hindi sinabi sa talata na tayo'y maging ganap katulad ng kasing ganap ng Diyos. Imposible yun. Imposible tayong maging lubos na ganap kung papaanong ang Diyos ay ganap. Habang nasa katawang lupa pa tayo, habang nakatira pa tayo sa katawang makalaman, imposible tayong maging kasing ganap ng Diyos. Ang sinasabi ng talata ay, tularan natin ang pagiging ganap ng Diyos. Kayo'y maging ganap gaya ng inyong Ama. Tularan natin ang pagiging ganap ng Diyos. Huwag tayong mamumuhay ng kung paano na lang, kundi ang Diyos ang gawin nating tularan at sukatan kung papaano maging ganap. Tumulad tayo sa Diyos. Hindi ko imposible sa atin na maging kasing ganap ng Diyos ay pababayaan na natin kung papaano tayo namumuhay. Ang gagayahin natin at ang tutularan natin ay ang Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Madali ang gumaya sa mga hindi mananampalataya. Yun ang natural na hilig ng ating laman. Walang ka-effort na nagagaya natin ang mga hindi mananampalataya. Kaya kailangan tayong paalalahanan ng Panginoong Hesus na maging ganap kayo gaya ng inyong Ama. Sa Contemporary English Version, ang Mateo 5:48 ay itranslate ng ganito. But you must always act like your Father in heaven. Ang ating kilos, gawa, pag-iisip at layunin ay dapat maging palaging kagaya ng ating Ama sa langit. Act like your Father in heaven. Bago tayo sumampalataya kay Kristo, tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Kasamaan na naghahari sa himpapawid. Ang sinusunod natin ay ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Sabi sa Juan 8:44, ang sabi ni Jesus, ang dyablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, yan ang inyong ginagawa. Ganyan tayo noon bago tayo nanalig sa Panginoong Jesus. Ngunit simula nang manalig tayo kay Kristo at isuko natin ang ating buhay sa paghahari ng Diyos, ang sabi sa Efeso 4:24, ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Dahil tayo ay sa Diyos na, ang dapat nang makita sa atin ay ang bagong pagkataong nilikha ng Diyos. Dapat nang mag-iba ang ating kilos at pamumuhay. Ang dahilan kung bakit dapat tayong mag-iba ay dahil tayo ay mga anak na ng Diyos, hindi na tayo sa dyablo. Kung tayo ay sa dyablo, walang problema kung magpakasama man tayo. Ngunit dahil tayo ay sa Diyos na, kailangang ang tutularan natin ay ang ating Ama. Nagsisikap po ba tayo na tularan ang Diyos Ama? Mayroon po bang conscious na effort na gayahin ang Diyos? Huwag nating hahayaan na ang mamamayani sa atin ay ang ating natural na kalikasan o ang ating dating pagkatao. Huwag nating pangatwiranan ang dati.
Wag tayong magdahilan o ipagtanggol ang masasama nating ugali. Labanan natin ang ating mga natural na tendencies at magsikap tayo na tularan ang ating Ama na nasa langit. Ito po ay intentional na pagsisikap na maging kagaya ng Diyos. Makikilala kung sino ang ating Ama depende sa paraan ng ating pamumuhay. Madalas tayo ay napagkakamalang mga hindi Kristiyano dahil hindi makita sa atin ang katuwiran at kabanalan ng Diyos. Maraming taga-usig natin ang nagsasabing, ganyan ba ang Kristiyano? At may dahilan sila para magsabi ng ganoon dahil ang inaasahan sa mga Kristiyano ay mamumuhay tayong tulad ng ating Ama sa langit. Huwag tayong magagalit kung may mga taong pumupuna sa atin at nangungutya. Sa halip, gamitin natin sila na parang panukat kung tunay nga ba tayong nakakasunod sa ating Ama na nasa langit. Parang salamin. Buong pagpapakumbaba, nating tanggapin ang kanilang mga puna kung totoo naman na kumikilos nga tayo na kagaya ng kanilang sinasabi. Tanggapin natin at sikapin nating magbago sa tulong ng banal na Espiritu. Sa Ephesians chapter 5 verse 1 ay sinasabi, "Be imitators of God, therefore, as beloved children." Dahil tayo ay mga anak na minamahal ng Diyos, dapat tayong maging imitators of God. Tularan natin ang Diyos, gayahin natin ang Diyos, sundan natin ang kanyang halimbawa. Alam niyo ang mga gamit na imitation? Kagayang-kagaya ng original, pero hindi original. Ganyan din naman tayo. Maging imitation tayo ng Diyos Ama. Hindi tayo magiging kagayang-kagaya ng Diyos Ama habang nasa katawang lupa pa tayo. Ngunit hindi tayo tumitigil. Nagsisikap tayo na gayahin ang Diyos Ama. May ginagawa tayong paraan para tularan ang Diyos Ama. Ang ating ultimate goal sa pagpapakabanal ay maging katulad ng Diyos Ama. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Noong ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga turo at pamumuhay kung sino ang Diyos at ano ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang halimbawa ang dapat nating tularan. Sundin natin ang kanyang mga aral. Ang kalooban ng Diyos ay inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan ng Biblia. Kung matyaga nating aaralin ang Biblia, matututunan natin at masusunod kung anong uri ng pamumuhay ang gusto ng Diyos para sa atin. Yan ang ibig sabihin ng maging ganap tayo gaya ng ating Ama sa langit. Kanina sabi ko, ang ating pananaw ay dapat maging gaya ng pananaw ng Diyos para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang ating isip ay kumbinsido na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay sa Diyos na, susunod din ang ating kilos at pag-uugali. Kung ano ang ating iniisip tungkol sa ating sarili, ganun din tayo kikilos. Kaya sa lahat ng sitwasyon na ating hinaharap, ay isipin natin, kung si Jesus ang nasa tayo ko, ano ang kanyang gagawin? Paano niya haharapin ang sitwasyon na ito? O ano ang kanyang magiging reaksyon sa sitwasyon na ito? At evaluate natin ang ating sarili. Tingnan natin kung paano tayo kumikilos, kung paano tayo nagre-react. Ikumpara natin ang ating mga reaksyon sa paraan na ang Panginoong Jesus ay tumutugon sa mga sitwasyon na ating pinagdadaanan.
At kung makita natin na malayo ang ating response kesa sa response ng Panginoong Hesus sa bawat sitwasyon, baguhin natin ang ating kilos at iakma natin ayon sa aral at halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Gayahin natin kung paano inuunawa ng Panginoong Hesus ang kalooban ng Ama at sa gayon ay makasusunod tayo sa Kanyang ipinag-uutos. Kung makita natin ang ikinikilos natin ay hindi kagaya ng kay Kristo, magsisi tayo at humingi tayo ng tawad at magsikap tayo na baguhin ang ating buhay at tularan ang ating Ama. Pangalawa, ang maging ganap gaya ng Ama ay nangangahulugan na pinapanatili natin ang ating kabanalan. Pansinin sa Mateo 5:48 na ang maging ganap ay pautos. Maging ganap kayo. Iniuutos sa atin na gawin nating lifestyle o pamamaraan ng pamumuhay ang pagiging ganap. Hindi lamang tayo magiging ganap paminsan-minsan, kundi palagi nating pananatilihin ang pagiging ganap. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1 ay sinasabi, "Therefore, beloved, since we have these promises, let us cleanse ourselves from everything that defiles the body and the spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord." Sa talata ay sinabi, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi. Kapag sinabing linisin, dalawa ang maaaring maging kahulugan nito. Una, alisin ang lahat ng dati ng dumi. At pangalawa, ingatan na huwag ulit madudumhan. Panatilihing malinis. Inuutusan tayo na linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi. Anumang bagay, kasalanan, labis na paghahangad, maling saloobin, maling pagpapahalaga, maling prioridad, maling isip, mga pangarap, maging ang ating mga ginugusto, ang ating mga ginagawa, at anumang bagay na nakapagpaparumi sa ating isip, katawan at espiritu ay kailangan nating alisin o itakwil. Hindi pwedeng mananampalataya tayo kay Kristo, ngunit nagpapakarumi tayo. Sa sobrang paghahangad natin sa ilang bagay, ipinagpapalit natin ang ating kabanalan, makuha lamang natin ang mga iyon. Hindi na baling magkasala tayo sa Diyos, umadumhan ang ating katawan, basta masunod lamang natin ang ating gusto. Ang maging ganap ay nangangahulugan na gumagawa tayo ng mga effort kung papaano mananatiling malinis. Binanal na tayo at itinuring ng Diyos na banal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ngunit ang manatiling nagpapakabanal araw-araw ay ating katungkulan. Sa Galatia 2:20 ay sinabi, "Kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin." Sa bagong buhay natin, hindi na tayo ang masusunod sa ating buhay, kundi si Kristo na. Hindi na ang ating mga ginugusto ang masusunod, kundi ang mga gusto na ni Kristo. Ang pagpapagkabanal ay nagsisimula sa pagsisisi, pag-amin at pagtalikod sa mga dati nating kasalanan. Sabi ng talata, linisin ninyo ang inyong sarili sa lahat ng nakapagpaparumi. Kung mayroong anumang magbagay sa ating buhay na nakapagpaparumi sa atin, linisin natin yun. Aminin natin sa Panginoon na nakapagpaparumi nga sa atin ang mga iyon. Ihingi natin ng tawad sa Diyos ang ating nagawa. Kapag sinusumbatan tayo ng ating budhi o kapag hindi natatahimik ang ating konsyensya,
Huwag natin itong ipagwalang bahala. Bumalik tayo sa Diyos at humingi ng tawad. Walang paglilinis kung walang pagsisisi. Sa unang Juan 1:9 ay sinasabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ang kapatawaran at paglilinis ay mangyayari lamang pagkatapos na tayo ay magsisi, umamin, at magpahayag ng ating nagawang kasalanan sa Diyos. Kung walang pagsisisi, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Huwag nating ipapalagay na tayo ay napatawad na hanggat hindi natin inihihingi ng tawad sa Diyos ang ating ginawa. Bumalik tayo sa Diyos at ikumpisal natin sa Kanya ang ating nagawa at humingi tayo ng tawad. At pagkatapos nating maglinis, ang sunod na bahagi ng 2 Korinto 7:1 ay nagsasabing, perfecting holiness in the fear of the Lord. Sa New Living Translations ay sinabi, let us work towards complete holiness. Dalawang bagay po ang sinasabi. Sa NIV sinabi, perfecting holiness. Sa New Living Translation, let us work toward complete holiness. Magsikap tayo. Gawin natin ang lahat nating magagawa. Trabahuhin natin ang pagpapakabanal. Hindi tayo titigil hanggat hindi napi-perfect ang ating pagpapakabanal. Alam natin kung gaano kabanal ang Diyos at gaano siya namumuhi sa kasalanan. Dahil diyan, kaya dapat magsisikap tayo na mamuhay na malinis para bigyang lugod ang Diyos. Hindi pa tayo perfect, ngunit nagsisikap tayo na malubos ang ating pagpapakabanal. Sabi ni Pablo sa Filipos 3:12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang mga layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Sabi ni Pablo, hindi pa ako ganap. Hindi ko pa nakakamtan ang goal ko. Ngunit nagsisikap ako na maisakatuparan ang layunin ni Kristo sa aking buhay. May mga Kristiyano na dahil nahihirapan na magpakabanal, ay pinapabayaan na ang kanilang sarili na mahirati sa kasalanan. Hindi na nilalabanan ang kasalanan, kundi talagang nagpapakarumi na o hinahayaan na ang sarili na malublob sa kasalanan. Hindi ganyan ang aral na tinanggap natin kay Kristo. Ang ating kabiguan na makasunod sa Diyos ay huwag nating gawing dahilan para magpatuloy sa kasalanan. Sa halip, gamitin natin ito na motibasyon para kamuhian ang kasalanan at lalo pang magpumilit na mamuhay sa kabanalan. Ang utos sa atin ay linisin natin ang ating sarili sa lahat na nakapagpaparumi. Every time na magkakasala tayo, humingi tayo agad-agad ng tawad sa Diyos at magpatuloy sa pagsunod. Alam kong mahirap lumaban sa masasamang nasa ng laman at lahat tayo ay nahihirapan sa laban na ito araw-araw. Struggle is real. Ang encouragement naman ay ito. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Unang Timoteo kapitulo 4 talatang 8. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa darating. Hindi lilimutin ng Diyos ang lahat ng ating pagsisikap na magpakabanal. Gagantimpalaan niya tayo, hindi lamang ngayon, habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo, kundi maging sa kabilang buhay
kapag kasama na natin ang Diyos sa langit. Hindi binibilang ng Diyos ang ating mga pagbagsak. Ang binibilang niya ay kung ilang beses tayong tumatayo tuwing bumabagsak tayo. Huwag tayong susuko kahit paulit-ulit tayong nabibigo. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Kahit mahirap ang magpakabanal, panatilihin natin ang pagpapakabanal. Magsikap tayong maging ganap, gaya ng ating Ama sa Langit na ganap. Pangatlo, ang maging ganap ay nangangahulugan na idinadagdag natin kung ano pa ang kulang. Sa Santiago 1:4 ay sinabi, "At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang." Ang maging ganap ay nangangahulugang complete, not lacking anything. Maraming Kristiyano ang nangangatuwiran na ganito na ako, ipinanganak na akong ganito, na para bang wala ng puwang para magbago at maging higit na mas mabuti kesa dati. Kung ganito ang attitude natin, wala na ngang mababago sa buhay natin. Ang ating lesson ngayong gabi ay nagsasabi na hindi kung ano tayo ngayon ang nagtatakda ng kung magiging ano tayo sa hinaharap. Ang layunin ng Diyos ay maging ganap tayo gaya ng ating Ama sa langit. Ngunit alam natin na malayong malayo pa tayo sa pagiging ganap na kagaya ng Diyos. Susuko na ba tayo? Aayaw na ba tayo? Sabi ng ating talata, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Ang nararapat nating gawin ay magpakatatag. Alam ni Santiago na mahirap ang ating assignment. Ang maging kagaya ng Diyos ay hindi madali. Hindi natin kaya sa ating sarili. Kaya pinaalalahanan tayo na magpakatatag at huwag susuko. Kung hindi tayo susuko, magiging ganap tayo at walang pagkukulang. Napansin niyo po ba na yan ang sinasabi ng talata? Kung magpapakatatag tayo, magiging ganap tayo at walang pagkukulang. Tiyak ang resulta, magiging ganap tayo. Ang sekreto para maging ganap ay magpakatatag. Kung susuko tayo, hindi nga tayo magiging ganap. Hindi pa tayo ganap ngayon. Kaya kapag sumuko tayo ngayon, hindi nga tayo magiging ganap. Yun pong salitang upang sa ating talata ay nagpapakita na kung gagawin natin ang sinasabi sa unahan ng talata, ang magiging resulta sa buhay natin ay yung sinasabi sa huling bahagi ng talata. Kaya ang sabi ng talata ay, kung magpapakatatag tayo hanggang wakas, magiging ganap tayo at walang pagkukulang. Ngayon ay marami pa tayong kulang. Madalas pa tayong magkulang. Ngunit hindi tayo titigil, sisikapin nating idagdag pa kung ano ang mga kulang sa atin. Para tayo maging kompleto, para tayo maging buo, para tayo maging ganap, kagaya ng inaasahan ni Kristo sa atin. Ang Mateo chapter 5 verse 48 ay isinalin sa Weymouth New Testament ng ganito. You, however, are to be complete in goodness as your heavenly Father is complete. Kung papaano daw kumpleto ang kabutihan ng Diyos Ama, ganun din naman tayo dapat nagsisikap na maging kumpleto sa ating pagpapakabuti. Sabi naman sa James chapter 1 verse 4, be mature and complete, not lacking anything. Kumpleto, walang kulang. Kahit kaunti, lubos ang pagpapakabanal. Ang kalooban ng Diyos ay sisikapin nating maging mature, complete, not lacking anything.
Tingnan natin at siyasatin natin kung ano pa ang kulang sa atin. Ano pa ang kailangan nating idagdag sa atin. Malay ka ba kung ano pa ang kulang sa iyo? Maiksi ba ang pasensya ko? Kailangan kong gumawa ng effort at ng mga pagsasanay para humaba ang aking pasensya kaysa sa dati. Mas mahaba ng konti kaysa sa dati. Kung hindi ako marunong magmahal o nahihirapan akong magmahal, kailangan kong gumawa ng mga efforts kung paano magmahal. Tuturuan ko ang aking sarili na magmahal at gumawa ng mga hakbang paano magmamahal sa iba. Pagsikapan nating ma-develop kung ano ang mga wala pa sa atin. Huwag tayong makukontento kung ano na tayo, kundi magsikap tayo na umunlad pa kesa sa dati. Sabi ni Pablo sa Filipos 3:13-14, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Kahit si Pablo, alam niya na hindi pa niya naaabot ang kanyang goal. Hindi pa siya ganap kagaya ng inaasahan ng Diyos sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, nililimot niya ang nakaraan at nagpapatuloy siya tungo sa hinaharap. Anuman ang nakalipas ay nakalipas na. Nililimot niya ang nakaraan. Hindi na maibabalik yun at hindi na mababago yun. Kung tagumpay ang nakaraan, huwag tayong tumigil at magdiwang na doon. May hinaharap pa tayo na dapat nating mapagtagumpayan din. Kung kabiguan naman ang nakaraan, huwag tayong magbabad sa kalungkutan dahil sa ating mga kabiguan. Bumangon tayo at lumaban ulit dahil marami pang laban ang naghihintay sa atin sa hinaharap na kailangan nating mapagtagumpayan. Press on! Sa Filipos 2:12 ang sabi, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama pa ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Pinaalalahanan ni Pablo ang mga mananampalataya sa Filipos na higit pang maging masunurin ngayon. Kung noong kasama pa nila si Pablo ay masunurin na sila, lalo pa silang dapat maging masunurin ngayon. Sabi ni Pablo, magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Bakit? Hindi pa ba lubos ang kanilang kaligtasan? Si Pablo na rin ang nagturo na ang ating kaligtasan ay hindi natin natamo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, kundi sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Kung gayon, bakit kailangan kong gumawa ng mabuti para malubos ang aking kaligtasan? Sa Juan 10:27 ay sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sinusunod nila ako. Ang pakikinig at pagsunod kay Jesus, ang paggawa ng mabuti ayon sa sinasabi ng Diyos, at ang lahat ng pagsisikap natin sa pagpapakabanal ay katibayan o palatandaan na tayo ay sa Diyos. Ang mga tupa sa kawan ni Jesus ay sumusunod sa Kanya. Tayo ay sa Diyos na, kaya dapat tayong nagsisikap na magpakabanal. At kung kulang pa, dagdagan pa natin lalo hanggang sa malubos tayo at maging ganap, tunay na ganap, kagaya ng ating Ama sa langit na ganap. Tayo ay binanal na ng Diyos. Sa Colosas 1:21-22 ay sinasabi, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya na walang kapintasan, banal, at walang batik.
Sa harap ng Diyos, tayo ay itinuturing na walang kapintasan, banal at walang bati. Dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, ang sakripisyo ni Kristo sa krus ang nagbayad at luminis sa ating kasalanan, kaya tayo ay nakakaharap sa Diyos at tinatanggap ng Diyos. Walang taong makakaharap sa Diyos na hindi banal, dahil siya ay banal at siya ay namumuhi sa kasalanan. Ngunit dahil kay Kristo, binanal tayo at ngayon ay nakakaharap tayo sa Diyos. Sabi sa unang Pedro 1:2, kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa, upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Hesukristo, at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Panukala na ng Diyos mula pa sa pasimula na tayo ay pabanalin. Ang Diyos Ama ang nagplano, ang Espiritu Santo ang nagsasakatuparan nito sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay gumawa sa ating buhay upang tayo ay maging masunurin kay Kristo. At dahil sa ating pananalig at pagsunod kay Jesus, naging malinis tayo sa bisa ng kanyang kamatayan sa krus. Ang tungkulin naman natin ay panatilihin ang kalinisang yan na ibinigay na sa atin ni Kristo. Tungkulin natin ang magpakabanal araw-araw. Kailangan nating ipamuhay ang kabanalan na ibinigay sa atin ni Kristo. At kung nabibigo man tayo paminsan-minsan, hindi tayo dapat tumigil. Sa unang Korinto 9:27 ay sinabi ni Pablo, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Alam ni Pablo ang panganib na nag-aabang sa bawat Kristiyano. Ang ating kalaban, ang dyablo, ang masasamang pita ng laman at ang masamang kalakaran ng mundo ay palaging humihila sa atin patungo sa kasamaan. Anumang oras ay maaari tayong maibuwal. Kailangan nating disiplinahin ang ating sarili. Pahirapan ito at tikisin kung kinakailangan. Supilin ang mga pagnanasa nito at magpakatatag laban sa tukso at sa kasalanan. Natatakot si Pablo na baka pagkatapos niyang mangaral sa iba ay siya naman ang matakwil, kung dahil sa isang punto sa kanyang buhay ay hindi siya naging matatag at siya'y nahulog sa tukso. Maging paalaala din yan sa ating lahat, mga kapatid. Palagi tayong magbantay at mag-ingat. Ang maging ganap nawa, kagaya ng ating Ama sa langit, ang maging nagpapatuloy na goal natin sa ating buhay. Magandang gabi po muli sa inyong lahat.